Good afternoon, everyone. We will introduce to you the evolution of Philippine taxation from pre-colonial era to modern times. But what is taxation? The taxation refers to the fees and financial obligations and imposed by government on its residents. Ibig sabihin, ito ay isang responsibilidad ng mga mamamayan na kailangan punan para kumilos ang gobyerno dahil tinatawag itong lifeblood of the country. Una nating tatalakayin ay tungkol sa taxation noong panahon ng Hapon. Bago pa man sila dumating sa Pilipinas, ay may mga likas na yaman na ang dumating ang mga Espanyol, ay may mga likas na yaman na ang Pilipinas. At sa pagdating nila, binago nila ang nakasanayan ng mga Pilipino sa pagbabayad ng buwis. Kung saan ang dating bayad ng mga Pilipino noon ay ang obligasyon nilang magtrabaho sa mga datu. Dahil sa kinaharap nilang hirap sa pangolekta ng buwis, ay pinakilala nila ang kanilang sistema ng reduction o tinatawag na Spanish Resettlement Plan upang makagawa ng bayan. Dahil dito, nagtipon ang mga tao upang makakuha ng parangal, kung saan ang mga Pilipino ay nagtipon upang makakuha ng parangal na lupa para sa kanilang taniman o sakahan. Ang Spanish Resettlement Plan ay isang patakaran kung saan sa pilitang pinapalipat ang mga katutubo sa sentralisadong lugar. Lahat ng residente dito ay may binabayaran maliban sa mga matataas ang antas. Lahat ng residente ay may binabayaran maliban sa mga matataas ang antas sa buhay. Ang Manila Acapulco ay itinatag sa pamamagitan ng galyon. Ang Manila Acapulco Trade ay isang ruta ng kalakalan ng Espanya na konektado sa Pilipinas hanggang sa Mexico sa kabila ng karagatang Pasipiko. Isang beses sa isang araw, isang beses sa isang taon, nagkakarga ng paninda galing Asia at ipapadala tungong Mexico at babalik. Ito ay isang mahalagang pang-ekonomiyang buhay para sa mga Espanyol sa Maynila at ang tanging paraan para makipag-ugnayan ang Espanya sa kanyang kolonya ng Pilipinas. Ang pagkolekta nila ng buwis ay kailangan sa pamamagitan ng Instituto Real, isang termino ng Espanya sa mga kita na pinapadala galing sa mga Mexican Treasury, isang government agency na namamahala sa patakarang pang-ekonomiya tungo sa Pilipinas sa pamamagitan ng galleons. Bukod dito, ang mga hindi nagbabayad ng buwis ay ang mga prinsipales, alkaldes, gobernadores, cabezas di barangay, soldiers, member of the civil guard, government officials, and vagrants. Taong 1884 naman natapos ang nakasanayang pagbabayad ng buwis, ngunit napalitan naman ito ng poll tax na kumukolekta sa pamamagitan ng sertipiko na tinatawag na sedula personal, isang legal na dokumento at buwis para sa mga residente ng Pilipinas higit sa edad na 18. Ito rin ay kailangan dala-dala ng bawat residente sa kanilang pag-alis. Hindi gaya sa pagbayad ng tributes ang sedula. Ito ay bawat tao at hindi bawat pamilya. Ang bayad nito ay progresibo base sa kategorya ng iyong kita. Dahil sa pagbabago ng sistema, hindi rin nakaligtas ang mga Chinese na nakatira sa Pilipinas sa pagbabayad dahil sa kanilang diskriminasyong sedula. Ngunit doble ito sa mga binabayad ng mga Pilipino. Sa taong 1878 naman ay 2 direktang buwis ang nadagdag at ipinataw sa mga kita ng lungsod. Ito ay ang urbana at industriya. Kapag sinabi nating urbana, ito ay buwis para sa taunang renta, habang ang industriya naman ay ang buwis para sa sweldo, reward at tubo. Ang mga hindi direktang buwis tulad ng mga tungkulin sa customs ay ipinataw sa pag-export at pag-import upang higit na mapataas ang kita. Ang kolonyal na pamahalaan ay kumita mula sa mga monopolyo, isang istruktura kung saan ang
Isang kumpanya ay may eksklusibong kontrol sa produksyon at pamamahagi ng isang particular na produkto o serbisyo. Ngunit ang pinakamalaking estado ng monopolyo ay ang tabako, na nagsimula ito noong 1781 at tuminto noong 1882. Iilang lugar lang ang nakatalaga sa pagtanim ng tabako, kung saan binili ng pamahalaan sa presyong dinikta sa mga nagtatanim. Ginawang posible ng monopolyong ito para sa kolonya upang tumaas ang kita at naging makasarili na hindi na kailangan humingi ng tulong para sa situado real at nag-ambag pa sa treasury ng Espanya. Ito ay binubuo ng ilang entity na namamahala sa public finance kasama na ang Ministry of Finance, Directorate General for the Treasury at Banco de España. Sa panahong ding ito, isa sa naging katangian ng kolonya ng Espanyol sa Pilipinas ay ang kailangan gawin ng mga Pilipinos. Isang katangian ng kolonya ng pagbubuwis ng Espanyol sa Pilipinas na kailangan gawin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng polo system. Ito ay ang persahang pagtatrabaho ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyal sa pamumuno ng Espanyol. Dahil sa sapilitang makapagbigay ng serbisyo o trabaho ay tumaas ang mga bilang ng mga namamatay. Ang terminong polo ay tumutukoy sa community work at ang mga nagtatrabaho ay tinatawag na polistas. Sila ay mga trabahador na pinipilit na magtrabaho ng walang kabayaran sa panahon ng kolonyal ng Espanyol. Isa na rito ang mga lalaking kailangan magtrabaho sa loob ng 40 araw sa loob ng isang taon. Pero nababawasan ng 15 araw kada taon noong 1884. Kasama sa serbisyo nila ang paggawa ng mga daan, tulay, simbahan, galleon trade ships at pagpuputol ng mga puno para gawing kahoy. Kung sino man ang tumanggi sa pagtatrabaho ay napapailalim sa multa at pagkakulong. Kalaunan ang polos at serbisyo ay naging mas magaan at maayos sa antas ng munisipyo. Dahil sa naging sistema ng mga Espanyol sa pagbubuwis, nilalarawan nito kung paano naghirap at nagtiis ang mga Pilipino. At ang katiwalian ng mga punong guro o ang mga dating dato na pinagtulungan ng mga Kastila para sakupin at kontrolin ang mga katutubo para sa kanila. Ang mga punong guro na binigyan ng mga posisyon tulad ng cabezas di barangay o alkaldes sa lokal na pamahalaan ay nakapagpayaman sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbulsa ng mga parangal at habang ang mga magsasaka ay pinabayaang abusuhin. Pagbubuwis ay lumalabas na progresibo. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi gaanong nabubuwisan ng mga punong guro at ng mabigat na buwisan ng mga punong guro at ang ng mga magsasaka o manggagawa ay mas napayaman ang mga mayaman at mas lalong naghirap ang mga mahirap. Taxation under the Americans. The Americans acquired the Philippines aimed to make economy self-sufficient. So, by this time, by naming the government the smallest possible of revenue, is nagke-create din sila ng surplus for the budget. From 1898 to 1903, Americans followed the Spanish system of taxations. So, bali inintroduce ng mga Spaniards to change the taxes system or just introducing the new taxes. Overall, they aim para ma-modernize ang tax system and to make it fairer and more efficient, ultimately sa pag-contribute sa economic development at self-sufficient sa Pilipinas under ng American rules. So, the military government suspended the contract for the sale of optimum lottery and mint charge for coinage of money. Urban would be replaced by tax on a real estate
later known as land tax. So dito, mababanggit yung dalawang area, which is yung urbana at saka rural area. So kapag sinabing urbana area, ito yung mga high population or sila yung mga nakatira sa city at nagtatrabaho sa kumpanya. And sila din yung may mga maayos na pamumuhay. And next, kapag sinabing namang rural area, ito yung mga low population, which is yung mga nakatira sa probinsya, and then ang mga nagtatrabaho is yung mga magsasaka and mga mangingisda. So sila yung mga dumadanas ng hirap sa pamumuhay. And also, urban tax, extend na siya sa mga rural real estate para mag-create sila based sa include rural areas and para sa transaction ng taxes, land tax. They represent a significant change in the Philippines tax structure and to generate more incomes or revenue more fairly and efficiently. And they encourage economic development in both rural and urban areas. So grabe and disorderly sa taxation under the Americans. So maraming problema sa time na ito. Next, let's talk about the major source prescribed by Internal Revenue Law of 1904. So first, what is Internal Revenue Law of 1904? This is the primary source of the government's revenue or incomes. And so without these taxes, the government would have no money, no funds to operate the government itself. So now, let's define the 10 major sources prescribed by Internal Revenue Law of 1904. First, the license taxes on firm dealing in alcoholic beverages and tobacco. This involved imposing taxes na may license tax on firm dealing in alcoholic beverage and tobacco with any business na about sa tobacco and alcoholic beverage. Second, excise taxes on alcoholic beverage and tobacco products. So this tax production or sale sa mga specific goods, alcoholic and tobacco products. And next, the third, taxes on bank and bankers. So this is the profit of activities sa mga banks and individual engaged in banking activities. Fourth, document stamp taxes. So this tax sa mga legal na mga documents, mga contracts, memorandum, agreement, or officials paper based on sa value of nature. Number 5, the cedula. It refers to personal identification documents or tax certificate for individual insurance renewal documents. 6, taxes on insurance and insurances companies. This tax imposed on the insurance premium sa mga activities ng insurance sa company. Sila yung nag-ooperate sa Philippines taxes. For example, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya with contract na may insurance premium, which is kapag may nangyari sa iyong masama during your work or sa iyong sarili, ay makakatanggap ka ng tulong sa iyong kumpanya dahil sagutin na nila yung iyong medical and so on na related sa iyong health or insurance mo. Taxes on the forest products. This is the extraction or mga sale of timber, lumber, and other forest products. Like na nga kapag may partial damage, dito tayo kumukuha ng mga sale of timber, lumber,
which is yung mga dos por dos or yung mga kahoy na ginagamit sa bahay, and so on. Number 8, mining concessions. These taxes year extraction and about of minerals obtained a mining concessions. Number 9, taxes on business and manufacturing. These taxes and business is involved the profit activities or products of business and manufacturing operation sa Pilipinas. Last, number 10, occupational license. These taxes here will live with on individuals or mga business na specific sa occupations or mga professions. So, this is the 10 major of sources, and the purpose of these 10 major is to ensure equitable distribution of the tax across various sections of our economy. So, para ma-reevaluate and potentially reform industries. So, next, the CEDULA went through changes in new law. In 1907, some provinces were authorized to double the fee for the CEDULA. In 1913, the Underwood-Simpson's Tariff Act was passed. Governor-General Francis Barton Harrison urged the tax recipient be increased to make up for the loss. New sources of taxes were introduced later on, with my next member. Taxation during the Commonwealth period. Increased income tax rates, 1936. Surtax on individual incomes exceeding 10,000 pesos. Higher corporate tax rates. Para mas makalikom ng pondo ang gobyerno, tumaas ang buwis para sa mga mayayaman at kumpanya noong 1936. Kung ang kita mo ay mataas, mas malaki rin ang magiging buwis mo. Tax abolishment and introduction, 1937 to 1940. CEDULA tax abolished in 1937, residence tax imposed on citizens aged 18 and corporations in 1940. Noong 1937, tinanggal ang CEDULA na kilalang tax noon, pero noong 1940, ipinalit ito ng bagong tax para sa mga nasa legal na edad at mga negosyo. National Internal Revenue Code, 1939. Single progressive income tax replaced the 3% tax and surtax, reduced personal exceptions, slightly increased corporation income tax. Taxes on inherited estates and gift introduced, cumulative sales tax replaced with a single 10% turnover, tax on luxury goods, increased taxes on alcohol, cigarettes, forestry products, and mining. Dividends made taxable. Para maging mas patas at makatarungan, pinalitan ng sistema ng income tax para ito'y batay sa kita ng bawat isa. Nadagdagan din ang buwis sa mga luxury goods at produktong tulad ng alak, sigarilyo at pagmimina, maging ang mga dividendo mula sa investments ay may buwis na rin. Inequities persist. Lower classes bore a disproportionate tax burden. Upper classes, including the landed elite and politicians, benefited from loopholes. Low taxation on agriculture encouraged growth but industrial investment was discouraged. Dahil sa ilang loopholes sa batas, mas natutulungan pa rin ang mga mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Ang mga nasa agrikultura ay nabigyan ng mas mababang buwis, kaya't hindi masyadong lumago ang industriya ng manufacturing. World War II impact. Economic activity halted. Japanese military administration continued existing tax collection, exempting military articles. Tax revenue shifted to amusement, manufacturing, professions, and business licenses. Tax collection became challenging amidst the war. Japanese government expanded expenditures and issued military notes to finance the war effort. Huminto ang mga gawain sa ekonomiya dahil sa digmaan. Ang mga Hapon ang nagpatuloy sa pangongolekta ng buwis, ngunit hindi na nila ito maayos na nakolekta. Fiscal policy,
from 1946 to present. Post-war challenges 1946 to 1950s, the war devastated Manila, disrupting an agricultural-based economy, dependency on United States funds, hindered fiscal independence. For tax collection strategies, President Manuel Rojas avoided direct taxation to maintain congressional support. Pagkatapos ng digmaan, mas naging mahirap ang buhay sa Pilipinas. At ang lahat ay naapektuhan, maging ang ating agricultural-based economy at ang ating pinagkukunan ng finance. Since naapektuhan tayo ng digmaan, kinailangan ng ating bansa ng rehabilitation funds mula sa United States. Naging advantage yung pagiging dependent natin sa United States sa sitwasyon ng ating ekonomiya. At ang lahat ay naghihirap at walang mapagkunan ng ating funds. Lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon at military na naapektuhan, kaya naman hindi nila alam kung paano may improve yung tax collection. Then yung mga taga-United States ay nagsuggest na i-implement ang direct taxation. Kinailangan natin mangolekta ng pera para ma-rehabilitate yung ating bansa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng direct taxation? Ang direct taxation o direktang pagbubuwis ay kung saan ang individual na nagbabayad ng buwis ay direktang nagbabayad sa pamahalaan na nakabase sa iyong kita at mga ari-arian. Ngunit, hindi pumayag si Pangulong Manuel Rojas na i-implement ang nasabing direct taxation sa mga tao dahil natakot siyang mawala ang suporta ng Kongreso sa kanya. Growth under Quirino, 1948 to 1953. Implemented import controls leading to import substitution and the growing manufacturing sector. Introduced tax measures that doubled government revenue by 1953. Sa panahon ni Pangulong Elpidio Quirino, nagkaroon ng pag-unlad sa ating ekonomiya nung i-implement niya yung import and exchange controls. Ang import at exchange controls ay mga patakaran na ginagamit ng mga pamahalaan upang kontrolin ang daloy ng mga kalakal at serbisyo sa pagitan ng mga bansa, pati na rin ang paggalaw ng pera. Mas mahal ang mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa dahil sa buwis. Kaya mas marami ang bumibili ng mga produktong gawa sa Pilipinas. Bukod dito, nagpatupad din siya ng buwis na kung saan nakatulong ito sa pagdoble ng kita ng mga gobyerno. Regressive tax policies, 1954 to 1968. Successive presidents promised tax reforms, but the tax system favored the elite. Corruption thrived and indirect taxes dominated revenue, leading to ineffective tax. Dito sa regressive tax policies ay patuloy na hinarap ng Pilipinas ang issue sa patakaran ng buwis. Ang mga sumunod na pangulo ay nagpatupad ng mga buwis na hindi patas. Dito lumaganap ang korupsyon na kung saan ang mga mayamang negosyante ay hindi nagbabayad ng buwis at ang mga opisyal ng gobyerno ay tumatanggap na lamang ng suhol. Ang mga may hirap ay mas naghihirap dahil mas mahal ang mga pangunahing pangangailangan dahil sa mataas na buwis. Marcos era, 1965 to 1986, continued reliance on indirect taxes. Low tax yield despite economic growth. Tax effort stagnated at 10.7%. So dito, nung panahon ni Marcos, ang government ay umaasa sa indirect taxes tulad ng sales tax, saan ang mga mamimili ay nagbabayad kapag bumibili sila ng produkto. Halimbawa na lamang, kung bibili ka ng isang product na may sales tax, dadagdag na halaga ito sa presyo. At ang government ang kukumakolekta nito kahit na lumago ang economy. Nanatili sa mababang tax yield na 10.7%. Kaya't hindi sapat ang kita ng gobyerno para sa mga
project at serbisyo. Aquino Reforms 1986 to 1992 introduced the value-added tax or VAT and improved tax administration. Increased tax revenue efforts from 10.7% in 1985 to 15.4% in 1992. So dito, nung panahon, pinakilala yung value-added tax, which is yung VAT. Ito isang buwis na idinadagdag sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Like for example, kung bibili ka ng cellphone at may VAT, madadagdag ito sa presyo ng cellphone. At ang government ang kumakalikta ng karagdagang buwis. So, dahil sa mga reformang ito, tumataas ang tax revenue mula 10.7% noong 1985 hanggang 15.4% noong 1992 na nagbigay daan sa mas maraming proyekto at serbisyong pampubliko. Ramos Administration 1902 to 1998 continued tax reforms broadened the tax base and minimized loopholes. Value-added tax was expanded to include services enhancing revenue. Ang administrasyon ni Ramos ay nagpatuloy ng mga reforma sa buwis upang mapabuti ang sistema ng pagbubuwis. Pinalawak ang value-added tax upang masaklaw ang mga serbisyo na nagbigay daan para sa mga maraming bahagi ng ekonomiya ang mag-ambag sa kita ng gobyerno. Ito rin ay nagkabawas sa mga butas sa sistema at pagpalakas ng koleksyon ng buwis. Arroyo and IBAT 2001 to 2010 raised deficits due to increased spending without adjusting tax collection. Expanded value-added tax base and raised rates to address revenue shortfalls. Sa panahon ni Arroyo, humarap ang gobyerno sa kakulangan sa pondo dahil sa mas mataas na gastusin ngunit mabagal na koleksyon ng buwis. Upang matugunan ito, pinalawak ang saklaw ng value-added tax at itinaas ang mga rate nito. Layunin nitong mapabuti ang koleksyon ng kita at tugunan ang mga kakulangan ng budget. Aquino 3 Sin Tax 2010 to 2016 focus on existing taxes rather than new ones. Adjusted excise tax on liquor and cigarettes resulted in increased revenue and significant health funding improvements. Pinili ng administrasyon ni Aquino na ayusin ang umiiral na buwis, hindi na madagdagan ng bago. Ang sin tax reform ay nakatuon sa excise tax sa alak at sigarilyo. Sa pagtaas ng buwis na ito, hindi lamang nadagdagan ng kita ng gobyerno, kundi nagkaroon din ng mas malaking pondo para sa mga programang pangkalusugan na may pangmatagalang benepisyo. Next is the Republic Act No. 10963 or the Tax Reform for Acceleration and Inclusion or known as TRAIN Law. TRAIN Law is the first package in Comprehensive Tax Reform Program. Ito ang unang bahagi ng komprehensibong reforma na padaliin ang sistema ng buwis maging patas upang masuportahan ang proyekto, infrastruktura ng gobyerno, pampublikong pamumuhunan at serbisyong pamlipunan. Ang unang kumikita sa statutory minimum wage, ito ay maliit na halaga ng pera na kailangan bayaran ng isang empleyado. Ang mga magagawa ayon sa batas ay exempted sa kita ng buwis. Kabilang na rito ang holiday, overtime pay na hindi lalampas sa threshold. Tinatangkilik ng mga PWD ang mga espesyal na kaltas sa kabila ng pangunahing personal na exemption. Ang layunin nito ay lumikha ng isang makatarungan, simple at mas epektibong sistema ng pangolekta ng buwis. Okay, ito yung envision to achieve ng tax reform law by 2040. Number 1 is to poverty rate reduced from 22% to 14%, uplifting some 6 million Filipinos from poverty. Number 2, avoiding law-avoiding country
Okay, the abiding country. Number 3, peace with the country and with our neighbors. Next tayo, number 4, to graduate to upper middle income country status from low current middle income country status. So alam naman natin na nasa third low income country yung ating bansang minamahal. Wow, so target nitong tax reform law na ito na by 2040 may angat siya to middle income country status. Okay, number 5 tayo, eradicate extreme poverty. Okay, number 6, inclusive economic and political institution where everyone has equal opportunity. Wala nang palakasan. Wow. And then, number 7, achieve high income country status. So, talagang ang goal nito is tumaas yung status ng Pilipinas. Okay? Next slides tayo. So, salient features of the tax reform law, tax reform for acceleration and inclusion or TRAIN law. Number one dito is personal income taxes. Simplified exemptions. The old personal exemptions of 50,000 and additional exemption of 25,000 per individual are removed. Now, individual individual with a gross income of 250,000 yearly or less are automatically exempted. Tinagtaganan ng TRAIN law yung mga pamilya na kumikita ng 250,000 taon-taon. Automatically na silang exempted sa tax na to. And then another, removal of deductions. The 2040 premium for health and hospitalization insurance is no longer deductible from taxable income. Ayan. Another pa nito, yung mga pinalunan natin sa loto, yung sa PCSO, hindi kasama dito yung sa pag talpak, yung mga ganun, hindi kasama dito yun yung piloto na PCSO lang talaga. Philippine Stake yung ganyan authority. So, ay 20% tax is imposed on winnings exceeding 10,000. Ayan. So, yung mga 10,000 pataas, may tax na yan. Next tayo, pre-terminated long-term deposit. Tax increased to a fixed 20%. Previously, siya ay 5 to 20%, except for time deposits with a duration of 5 years and 1 day. So, as long as yung tax na long-term deposits mo ay hindi siya exceed ng 5 years and 1 day, wala siyang tax na 20%. Siguro, nasa range pa rin siya ng 5 to 20%, pero hindi siya automatically 20%. Next tayo. Foreign currency deposits. Tax on interest income increased from 7.5 to 15%. Stock transactions. Tax on non-PSI traded stock increased to 15. Previously siya na 5 to 10%. PSE and traded stocks are taxed on taxed at 0.6 of gross trade amount. Previously siya na 0.5. And then documentary stamp doubled from 1.50 peso to 3 pesos. So lumaki siya ng dumubli siya from 150
piso at 50 sentimo nag-interest. So, another is yung donor's tax, revised to a flat rate of 6% regardless of the relationship between donor and donation below 250,000 are tax exempted. So ito yung nagbibigay ng exemption dun sa mga donors na lowered, revised to a flat rate of 6% regardless of the relationship between donor and donation below 250,000 are tax exempted. So ito yung nagbibigay ng exemption dun sa mga donors na lower than 250,000 sa isang taon. Sa isang taon. 250,000 sa isang taon ay exempted sila dun sa tax. However, pag lumagpas ka dun sa 250,000 na donation sa isang taon, malalagyan ka ng flat rate na 6% regardless kung kano-ano mo yun nagbigay ng donasyon, kung ninong mo, ninang, or anyone else, basta as long as donation siya, lumagpas siya ng 250,000 sa isang taon, papatungan siya ng 6% na tax. Okay? Next tayo. Next slide please. State taxes. Okay, so flat rate of 6% on the amount exceeding 5 million pesos. Okay, states valued at 5 million or less are tax exempt. Family homes valued at 10 million pesos or less are also exempted. So, ang laki talaga, no? So, ito yung mga exemption nila dun sa mga pag mayroon kang pagmamayari na kalupaan, kabahayan, ayan, mga ari-arian mo, ayan, mga ari-arian. So, pinasimple ng train law ang buwis mga ari-arian pamamagitan ng pagpapatupad ng flat rate na 6%. Like I said, sa mga ari-arian, ano man ang relasyon na halimbawa may namatay, ayan, itinaas din ito ang standard deduction ng sa 5 million at ang exemption para sa tahanan ng pamilya ay 10 million pesos. Okay. Ang laki ng exemption, laki ng range, 10 million, 5 to 10 million, napakalaki. Okay, next tayo is cosmetic surgery tax. A tax, a 5% or 5% tax is imposed on cosmetic surgeries and aesthetic procedure. Ito yung mga cosmetic, mga mix-make sa mukha, yan, may 5% tax imposed kayo. Next is administrative change. Okay, yung quarterly ITR deadline. The deadline for filing BIR form 1701Q or yung quarterly ITR for the first quarter, na-move siya from April 15. Nilagay siya ng May 15. Nag-effect din siya ng kasabay nung effect ng train law nung 2018. So, binago siya. Nilipat yung from April to May 15. Tapos, alam ko, pag na-late ka dito sa BIR, pakalaki ng penalty o yung dagdag mo. So, to add some na rin. So, ito yung mga epekto ng train law. Meron siyang negative and positive. Unahin natin yung positive na epekto ng train law. Una, tumaas na kita sa buwis. Nagresulta ang batas sa pagtaas ng kita sa buwis na ginamit ng gobyerno upang puntuhan ng iba't ibang infrastruktura at mga programang panglipunan. Another one, mas
mataas ang take-home pay, ang pagbaba ng mga rates ng buwis sa kita ay nagresulta sa mga mataas na take-home pay para sa mga maraming Pilipino, particular sa mga nasa mababang kita. Okay? Ano kaya yung mga teachers dito, ma'am? Baka naman. Another one, yung simpleng sistema ng buwis. Ayan. Pinadali ng train law sistema ng buwis na naging mas madali para sa mga nagbabayad ng buwis, maunawaan at masunod sa mga regulation ng buwis. Ito yung mga positibong effect. Tumaas na kita ng buwis ng pamahalaan, mas mataas na take home ng empleyado, lalo na sa mga mababang kita nila, and pinasimpleng sistema ng buwis. Ito naman yung naging negative effect. Inflation, number 1, inflation ito. Ang mas mataas na excess taxes ilang mga kalakal, particular sa gasolina at pagkain, ay nagambag sa inflation na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay, number 2, epekto sa negosyo. Nakaapekto rin ang train law sa mga negosyo, particular sa mga sektor ng pagmamanufaktura o manufacturing at retail sa pamamagitan ng mga mataas na excess taxes at pinalawak na VAT o yung VAT base. And lastly, pagtutol ng publiko. Nakaharap ang train law ng pagtutol sa publiko dahil sa mga nakikitang negatibong epekto nito sa mga mamimili at negosyo. Ang pinakang big issue dito is yung inflation, as in sobrang taas, mga bilihin, sobrang mahal. So, punta tayo sa conclusion. Ang train law ay isang makabuluhang batas na nagdala ng malaking pagbabago sa sistema ng buwis sa Pilipinas, habang nagkaroon ito ng parehong positibo at negatibong epekto. Patuloy na pagbubukas ang mga pangmatagalang epekto ng batas sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Ayan. Kaya patuloy na minomonitor ng gobyerno, sana nawa ang pagpapatupad ng train law at gumagawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan upang matugunan ang mga hindi inasaang epekto nito. Ayan. Sana at matiyak ang bisa nito sa pagtamo ng mga layunin ng isang mas simple, mas makatarungan at mas mahusay na sistema ng buwis. Okay, and nagtatapos ang aking presentation and discussion. Muli, I am Marlon Navos Jr. from Group 7 na discussing train law of 10963 rather, and hope to see you all. Good day, good night. Thank you.